Pinalayas ako sa sarili kong bahay habang nag-aagaw buhay ang anak ko. Sa kabilang kwarto, nagpapakasarap ang asawa ko sa kabit niyang nakasuot ng alahas na binili galing sa ipon ko. Walang kwentang asawa, pabigat pa. Pandidiri niya. Akala nila mauubos ako, pero hindi nila alam. Ang basahang tinapakan nila ay ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo. Babawiin ko ang lahat. Handang-handa na ba silang tikman ang impyernong ginawa nila? Hayaan mo na siyang mamatay sa kakahintay sa labas, Tiago. Nakakasuka na ang amoy mantika at nanlilimahid na itsura ng asawa mong yan. Bakit ba hindi mo pahiwalayan ang basahang yan para makahinga na tayo ng maluwag? Ang matinis at puno ng pandidiring tinig ng aking biyenan na si Doña Carmen ay tumagos sa makapal na pintuang gawa sa salamin. Nakatayo ako sa malamig na pasilyo ng kumpanyang itinayo ko mula sa wala para sa aking asawa. Ngunit pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng isang nagyelong bagyo. Mahigpit na nakabaon ng aking mga kuko sa aking mga palad habang ang nanginginig kong mga kamay ay nakakapit sa isang lumang libreta de bangko na nagpapakita ng numerong 0. Kaninang umaga lamang, habang amoy isda pa ang aking mga kamay, maingat kong tinatahi ang napunit na kwelyo ng kanyang paboritong polo shirt upang magmukha siyang kagalang-galang sa kanyang mga kliyente. Ginawa ko yon habang pinagkakasya ang mga baryang natira sa aking pitaka para sa aming hapunan. Ang lahat ng pilit kong itinatagong sakit ay nag-umpisang gumuho sa aking kaibuturan. Walang luhang pumatak, walang hagulgol na kumawala sa aking lalamunan, ngunit pakiramdam ko ay may isang mabigat na bota na marahas na tumapak at nandurog sa aking puso. Ang libreta sa aking kamay ay tila naging isang piraso ng nagbabagang yero na sumusunog sa aking balat. Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taong sakripisyo ko? Isang basahang madaling itapon pagkatapos ipamuna sa putik ng buhay niya? Sa pamamagitan ng maliit na puwang sa pagitan ng mga blinds ng opisina, nakita ko ang senaryong tuluyang pumatay sa aking pag-asa. Nakaupo si Tiago sa kanyang mamahaling swivel chair. Ang upuang ako mismo ang bumili gamit ang unang kita ng aming munting negosyo noon, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakandong sa kanya ang isang babaeng pamilyar sa akin, si Clara, ang kanyang bagong sekretarya. Sa bawat galaw ng babae ay tila sumasabog ang amoy ng mamahaling pabango na umabot hanggang sa kinatatayuan ko. Isang matinding kaibahan sa amoy ng pawis at sibuyas na palaging inirereklamo sa akin ng asawa ko. Huwag kang mag-alala, Mama. Malapit na. Inaayos ko na ang mga papeles para mapalayas na natin siya nang walang nakukuhang kahit na anong sentimo. Paniniguro ni Tiago habang hinahaplos ang buhok ni Clara. Mula sa bulsa ng kanyang eleganteng suit, naglabas siya ng isang makintab na susi at inilagay ito sa palad ng kanyang kabit. At para sa iyo, babe, ito na ang susi ng bago nating kondo sa BGC. Cash kong binayaran yan kahapon gamit ang special fund na nakuha ko. Huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Ang hanging nilalanghap ko ay naging tila mga basag na bubog na humihiwa sa aking baga. Ang special fund, ang 250,000 euro. Iyon ang kaisa-isang huling pamana ng aking yumaong ina na itinago ko sa ilalim ng sahig ng aming munting inuupahang bahay. Iyon ang pondong inilaan ko para sa lumalalang hika ng aming anak na si Maya. Tila bumalik sa aking isipan ang nangyari ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng aming bahay na binasag ng marahas na paghabol ng hininga ni Maya. Ang pamumutla ng kanyang maliliit na labi at ang panginginig ng kanyang payat na katawan. Sa matinding pag-aalala, binakbak ko ang sahig upang kunin ang natatagong pera na 10 taon kong iningatan para ipambayad sa kanyang emergency treatment. Ngunit nang buksan ko ang kahong bakal, ang tanging sumalubong sa akin ay ang malamig na katotohanang ninakaw ng sarili kong asawa ang buhay ng aming anak. Tinalikuran ko ang aking sariling pamilya,
Ibinaon sa limot ang aking karapatan bilang tagapagmana ng pinakamalaking imperyo sa bansa. Mapabigyan lamang ang pride ng lalaking ito. At ngayon, ang perang magliligtas na sa buhay ng aming 7 taong gulang na anak ay ginamit upang ibili ng pugad ang kanyang kalaguyo. Tumawa ang aking biyenan, isang tunog na punong-puno ng pag-uuyam at kasakiman. Mabuti naman at nagamit mo na ang perang itinago ng tangang iyon. Siguraduhin mo lang na magiging perpekto ang presentation mo sa secret chairman sa susunod na linggo, Tiago. Iyon ang tuluyang mag-aangat sa atin sa lipunan. Wala nang makakapigil sa tagumpay ng pamilya natin, lalo na ang paminta mong asawa. Ang magaspang kong hinlalaki ay kusanang napahagod sa murang singsing na pilak sa aking palasingan. Ako ang bumili nito sa isang bangketa noong araw ng aming kasal dahil sinabi niyang wala siyang pera, nababawi siya kapag yumaman na siya. Ngayon, nakikita ko ang isang kukumikinang na brilyante sa daliri ni Clara. Ang bawat haplos ko sa sarili kong singsing ay nagpapaalala sa mga gabing naglaba ako ng mga damit ng ibang tao para lang may maipambaon siya sa trabaho. Nagtiis ako sa init, sa gutom, sa pang-aalipusta ng kanyang ina dahil naniwala ako na ang isang buong pamilya ang pinakamagandang maibibigay ko kay Maya. Isa akong hangal. Gusto kong sumigaw. Gusto kong basagin ang salamin, kaladkarin silang 3 palabas at isumbat sa kanila ang bawat patak ng dugo at pawis na inialay ko para sa karangyaang tinatamasa nila ngayon. Ngunit nanatili akong nakatayo doon, manhid at walang kibo, dahil ang sakit na nararamdaman ko ay lumagpas na sa kakayahan ng tao na magalit. Isa na itong malalim at tahimik na bangin ng kawalan. Biglang naramdaman ko ang marahas na panginginig ng aking lumang telepono mula sa bulsa ng aking kupas na maong. Ang pangalan ng charity ward ng pampublikong ospital ang nakarehistro sa maliit na screen. Nanginginig ang aking mga daliri nang sagutin ko ito at idikit sa aking tainga. Mrs. Sofia! Ang boses ng doktor ay malamig, professional. Ngunit may dalang balitang tila pumutol sa natitira kong hininga. Bumagsak ang oxygen level ng anak ninyo. Kailangan natin siyang ilipat sa ICU at ikabit sa isang life support ventilator ngayong oras din, kundi ay bibigay ang puso niya. Kailangan po namin ng down payment na 50,000 piso bago namin siya mailipat. May dala po ba kayong pera? Ibinaba ko ang telepono. Wala akong kahit isang sentimo. Nakatingin ako sa asawa kong naghahalikan kasama ang kanyang kabit sa loob ng isang air-conditioned na kwarto, habang ang anak ko ay unti-unting namamatay sa isang masikip at mainit na pasilyo ng ospital. Ang imahe ng paghingalo ni Maya ay patuloy na nag-uulit sa aking isipan, nakikipagsabayan sa matatalim na halakhak ng mga taong umubos sa aking pagkatao. Saan ako kukuha ng pera para sa buhay ng aking anak? Hindi ko na inisip kung paano ako nakatakbo paalis sa tapat ng opisinang yon. Ang tanging alam ko, habang ang aking mga sapatos ay nakalubog sa maruming baha ng Maynila at ang malakas na ulan ay walang awang humahampas sa aking mukha, ay kailangan kong makarating pabalik sa ospital. Ang paulit-ulit at malamig na pagtunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Maya ay tila patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Nag-uutos na kailangan kong gumawa ng paraan kahit na isuko ko pa ang aking huling hininga. Nang makarating ako sa labas ng emergency room, basang-basa, nanginginig, at puno ng putik ang laylayan ng aking lumang pantalon, pilit kong inilabas ang aking telepono. Sa nanginginig na mga daliri, tinawagan ko ang kaisa-isang taong inakala kong magkakaroon ng kahit katiting na awa, ang aking biyenan. Sumagot si Doña Carmen matapos ang mahabang pagring at ang likuran ng kanyang boses ay maingay dahil sa tila mga nag-aayos ng damit at tumatawang mga kaibigan. Ma, parang awa niyo na po. Humihikbi kong pagsusumamo, nakaluhod sa malamig na semento ng pasilyo ng ospital habang walang pakialam sa mga taong nagdaraan.
Kailangan po ni Maya ng 50,000 ngayon din para mailipat sa ICU. Ninakaw po ni Tiago ang ipon ko. Ma, mamamatay po ang apo nyo kapag hindi natin siya tinulungan. Ang tanging isinukli sa akin ng matanda ay isang matalim na pag-ismid. Na rinig ko mula sa kabilang linya. Apo? Huwag mo akong daanin sa drama mong linta ka. Kung mamamatay ang anak mong sakitin at pabuhat, baka iyon na ang pabor ng Diyos para makalaya na ang anak ko sa malas na dulot ninyo. Istorbo ka. Nagfi-fitting ako ng gown para sa malaking party ng asawa mo sa susunod na linggo. Huwag mo na akong tatawagan. Ang linya ay naputol. Walang paalam. Walang bakas ng pagkatao. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang malamig na katahimikan ng aking telepono kasabay ng tuluyang pagkadurog ng aking natitirang dignidad. Napasubsob ako sa aking mga tuhod. Sa loob ng 10 taon, naniwala ako na kung magiging alipin nila ako, kung pagsisilbihan ko sila ng walang reklamo, ay matututunan din nilang mahalin ang anak ko. Ngunit ang totoo, kahit inialay ko na ang aking dugo at kaluluwa, para sa kanila ay nanatili akong isang basurang nararapat tapakan. Tumayo ako at naglakad patungo sa salamin ng ICU kung saan pansamantalang inilagay si Maya. Nakita ko ang aking munting anghel, napakaliit sa gitna ng malalaking tubo at makina, maputla at naghihingalo. Ang kanyang dibdib ay sa pilitang itinataas ng bentilador. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pagiging sunod-sunuran sa aking puso ay biglang namatay. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na kapayapaan. Ang asawa kong inalagaan ko ay isa palang linta na sumipsip sa aking kinabukasan upang buhayin ang kanyang kabit. Ang biyenan kong pinagsilbihan ko ay isang halimaw na nagdiriwang sa paghihingalo ng aking anak. Hindi na ako iiyak para sa kanila. Mula sa pinakaloob na bulsa ng aking tagpi-tagping bag, kinapa ko ang isang lumang telepono na nakabalot sa plastik upang hindi mabasa. 10 taon ko itong itinago. 10 taon kong hindi binuksan dahil sa matinding paniniwala ko sa matatamis na kasinungalingan ni Tiago noon na ang yaman ng aking pamilya ay madumi at kumokontrol, na mas mabuti pang maghirap kami basta't meron kaming kalayaan at tunay na pag-ibig. Naniwala ako sa kanya, kaya tinalikuran ko ang aking ama, ang nag-iisang lalaking nagbigay sa akin ng buong mundo, para lamang piliin ang isang duwag na umubos sa aking pagkatao. Pinaandar ko ang aparato, laking pasalamat ko nang umilaw ang screen nito. Sa kabisado at nanginginig na mga daliri, nagdial ako ng isang pribadong numero na nakaukit na sa aking isipan. Ilang segundo pa lamang ang lumipas ay may sumagot na. Isang malalim, buo at puno ng awtoridad na boses ng isang matandang lalaki ang umalingaw-ngaw. Sino ito? Tanong ng pamilyar na tinig na yon. Napapikit ako ng mariin, hinahayaan ang aking mga luha na malayang umagos at humalo sa ulan na tumutulo mula sa aking buhok. Ako to, si Sofia. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang uri ng katahimikang nagdadala ng bigat ng isang dekada ng pangungulila ng isang ama. Nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay pumiyok. Nawala ang lahat ng tigas ng isang bilyonaryong kinatatakutan ng buong bansa. Prinsesa ko, anak ko. Papa, humihikbi kong sagot, ngunit ngayon ay may kasama ng pag-asa. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, Papa. Gusto ko nang umuwi. Kailangan ko ng tulong mo para sa anak ko. Mamamatay ang apo mo. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Mariin at nagmamadaling utos ng aking ama. Ang tinig niya ay tila isang napakalakas na puwersa na handang gibain ang sinumang nanakit sa akin. Huwag kang gumalaw. Susunduin ko kayo ng apo ko. Ibinaba ko ang telepono at pinunasan ang aking mga luha. Dahan-dahan akong umupo sa isang basang upuang bakal.
sa labas ng ospital. Tiningnan ko ang murang singsing na pilak sa aking palasingan. Ito ang singsing na binili ko mula sa sarili kong naipon dahil ayaw kong mapahiya si Tiago nung araw ng aming kasal. Umikot ang aking paningin sa kakinangan ng brilyante na nakita ko kanina sa daliri ng kanyang kabit. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad ko ang malamig na piraso ng metal mula sa aking daliri at ipinatong ito sa basang semento ng upuan. Kasama ng pagbagsak nito ay ang paglaya ko sa 10 taon ng aking kahangalan. Wala na ang nagmamakaawa at sunod-sunurang si Sofia. Ang babaeng naiwan sa ilalim ng ulan ay ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Alejandro. Ngunit habang naghihintay, isang anino ang naglalakad. Sa dulo ng pasilyo ng ospital, si Tiago. Nakasuot siya ng malinis at mamahaling damit. Ang mukha ay naiinis habang nagmamadaling nag-type sa kanyang mamahaling cellphone. Marahil ay tinawagan siya ng mga nurse bilang ama ng pasyente. Nakita ko ang nangiti sa kanyang labi habang nagte-text. Marahil ay nagsasabi sa kanyang kabit na sandali lamang siya sa nakakabagot na ospital na ito upang patahimikin ang mga doktor. Hindi pa niya alam na ang mundong pinaghaharian niya ay nakatakda ng gumuho sa mga susunod na oras. Sa labas, sa gitna ng rumaragasang bagyo, 5 itim na sasakyang bulletproof ang sabay-sabay na huminto sa harap ng ospital. Ang mga mamahaling gulong nito ay marahas na humihiwa sa basang kalsada. Ang malamig at nakakabinging pasilyo ng pampublikong ospital ay napalitan ng isang malawak at tahimik na kwarto sa pinakamahal na pribadong ospital sa Maynila. Ang hangin sa loob ay amoy lavender, malinis at nagbibigay ng kapanatagan. Wala na ang magaspang na tunog ng mga sirang bentilador. Pinalitan ito ng tuloy-tuloy at kalmadong ritmo mula sa makina na nagbabantay sa tibok ng puso ng aking anak. Nakahiga si Maya sa isang malambot na kama. Mahimbing na natutulog habang ang pinakamagagaling na espesyalista ay nagbabantay sa kanya. Ligtas na ang aking anghel. Nakaupo ako sa isang komportabling upuang balat sa gilid ng kama. Wala na ang basang-basa at maputik na damit na suot ko kanina. Pinalitan ito ng isang eleganteng itim na bestida na ipinadala ng aking ama. Kasama ang isang pares ng sapatos na hindi kailanman mabibili ng buong taong sweldo ni Tiago. Ang aking buhok ay maayos. Ang aking mukha ay kalmado. Ngunit ang aking mga mata ay nagtatago ng isang malamig na bagyo. Sa aking harapan ay nakaupo si Attorney Mendoza, ang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya Alejandro. May hawak na makapal na folder na naglalaman ng bawat transaksyon, bawat sentimo, at bawat kasinungalingang ginawa ng pamilya ng aking asawa gamit ang aking pera. Handa na ang lahat, Senyorita Sofia. Ang magalang na panimula ng abogado. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada na matagal nang naghihintay na mahugot sa kaluban. Ang lahat ng pondo ng kumpanya ni Tiago ay nagmula sa trust fund na itinayo ninyo sa ilalim ng pangalan ng isang dummy corporation. Ang mga credit card na ginagamit ng kanyang ina at ng kanyang kalaguyo ay direktang nakakabit sa inyong personal na account. Isang utos nyo lang, mapuputol ang lahat ng linya ng kanilang karangyaan. Tumingin ako kay Maya, hinaplos ang kanyang mainit na pisngi. Muntik nang mamatay ang aking anak dahil sa kalupitan nila. Ang mga taong yun ay hindi nararapat makatanggap ng kahit isang patak ng awa. Putulin mo ang lahat, attorney. Malamig kong utos, ang bawat salita ay may bigat ng 10 taong pighati. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng isang taong walang-wala. Simulan natin sa matandang uhaw sa atensyon, sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang restaurant kung saan ang mga ilaw ay ginintuan at ang hangin ay amoy mamahaling truffle at inihaw na karne. Masayang nakipag-inuman si Doña Carmen sa kanyang mga kaibigang mula sa mataas na lipunan. Ang banayad na pagdikit ng mga baso ng mamahaling alak ay sumasabay sa kanyang malakas at mayabang na halakhak. Nakasuot siya ng isang makinang na bestidang seda. Ang kanyang leeg at mga braso ay puno
ng makakapal na gintong alahas na binili niya gamit ang perang ninakaw mula sa pondong pangmedikal ng aking anak. Ay naku mga amigas, talagang napakaswerte ko sa anak kong si Tiago. Pagyayabang ng aking biyenan habang hinihiwa ang kanyang steak. Imagine, sa susunod na linggo ay haharap na siya sa secret chairman ng pinakamalaking investment firm sa bansa. Bibili pa nga kami ng panibagong rest house sa Tagaytay. Kung hindi lang talaga pabigat at napakabantot ng asawa niyang si Sofia, matagal na sanang naging perpekto ang buhay namin. Wala na ngang ambag, napakamalas pa. Ang mga kaibigan niya ay tumango-tango, nagpapanggap na humahanga, ngunit ang mga mata ay palihim na nagmamasid sa kanyang kayabangan. Nang matapos ang kanilang masaganang handaan, buong pagmamalaking iwinagayway ni Doña Carmen ang kanyang kamay upang tawagin ang waiter. Iniabot niya ang isang platinum credit card na nakapangalan sa kanya. Ang card na palihim kong binabayaran buwan-buwan mula sa aking mga ipon. "Keep the change, iho." Nakangiting utos niya habang ibinibigay ang card. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang waiter. Ang mukha nito ay bakas ang pag-aalangan. Bahagya itong yumuko bago magsalita sa mahinang tinig upang hindi makakuha ng atensyon. "Ma'am, pasensya na po. Hindi po pumasok ang card ninyo. Declined po." Kumunot ang noo ni Doña Carmen. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay biglang naglaho. "Anong declined? Baka sira ang makina ninyo. Imposible iyan. Walang limit ang card na yan. Subukan mo itong isa." Inilabas niya ang isa pang gintong card mula sa kanyang mamahaling pitaka at padabog na ibinigay sa waiter. Ngunit nang bumalik muli ang lalaki, kasama na nito ang manager ng restaurant. Ang mga tingin ng mga tao sa kabilang mesa ay nagsimula nang bumaling sa kanilang direksyon. "Ma'am, pasensya na po talaga. Ngunit lahat ng accounts ninyo ay naka-freeze." Paliwanag ng manager sa isang profesional ngunit malamig na tono. "Kailangan po ninyong bayaran ng bill na umabot sa 80,000 piso. Tumawag po kami sa bangko at ang sabi ay ipinasara na raw po ng nagmamay-ari ang lahat ng supplementary cards ninyo." Ang mga bulungan ng kanyang mga amigas ay nagsimulang lumutang sa hangin. Ang matataas na kilay ay unti-unting bumaba sa anyong pandidiri. Nanginginig ang mga daliri ni Doña Carmen. Ang mga daliring tadtad ng gintong singsing ay mahigpit na nakabaon sa laylayan ng kanyang mamahaling bestidang seda. Nang marinig niya ang mahina, ngunit mapangutyang tawa ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ito ang gintong sandali ng kanyang pagbagsak. Ang dangal na iningatan niya at ipinagmalaki sa buong mundo ay pinupunit sa kanyang harapan. "Baka naman peke lang ang yaman ng manugang mo, Carmen." Pasaring ng isang ginang habang nagpupunas ng labi gamit ang serbilyeta. "Nakakahiya. Kung wala kang pambayad, sana ay nagpakarenderya ka na lang." Namula ang buong mukha ng matanda. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo dahil sa matinding kahihiyan. Sinubukan niyang mag-abot ng tseke, ngunit tinanggihan ito ng manediyer. Wala siyang dalang sapat na cash. Sa huli, sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng buong restaurant, napilitan si Doña Carmen na hubarin ang kanyang paboritong gintong kwintas at isang pares ng brilyanteng hikaw upang gawing kolateral, kasabay ng pangakong babalik ang kanyang anak upang bayaran ang natitirang utang. Patakbong lumabas ang matanda patungo sa banyo. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Kinuha niya ang kanyang telepono at nanginginig na tinawagan si Tiago. Nang sumagot ang lalaki, sumabog ang kanyang galit at pag-iyak. "Tiago, napaya ako sa mga amigas ko. Lahat ng card ko barado. Sigurado akong kinulam ako ng malas mong asawa. Bakit biglang nawala ng pondo ang mga bangko natin?" Samantala, sa isang eksklusibong kondominium sa Bonifacio Global City, isang tahimik na lalaking nakasuot ng uniforme ng delivery ang nag-iwan ng isang itim na kahon sa front desk. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan lamang ni Clara
at ang numero ng unit nito ang nakaukit sa ibabaw ng makinis na kahon. Ano kaya ang laman ng misteryosong padalang ito na nakatakdang sumira sa kanyang gabi? Sa loob ng kanyang marangyang opisina, pilit na pinapakalma ni Tiago ang kanyang ina sa kabilang linya. Ma, huminahon ka. Baka nag-glitch lang ang bangko. Huwag mong sisihin si Sofia. Nandito siya sa ospital kanina. Namamali mo sa akin. Wala siyang kakayahang gawin ito. Ako na ang magta-transfer ng pera ngayon din mula sa corporate account ko. Marami tayong pera. Ibinaba ni Tiago ang telepono na may mayabang na ngiti sa kanyang mga labi. Umupo siya sa kanyang mamahaling swivel chair at binuksan ang kanyang laptop. Pumasok siya sa online portal ng bangko ng kanyang kumpanya. Ang kumpanyang pinaghirapan niyang itayo. O iyon ang akala niya. Ang kumpanyang pinagkukunan niya ng pambili ng kondo para sa kanyang kabit. Nag-load ang pahina. Tumitig si Tiago sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang panga ay unti-unting bumagsak. Ang nangiti sa kanyang labi ay napalitan ng panginginig. Ang malaking numerong naglalaman ng milyon-milyong piso ay nawala. 0. Ang pondo ng buong kumpanya ay hinihigop palabas sa iisang iglap. Tiningnan niya ang listahan ng kanyang mga shares. Bakante. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso dahil sa matinding kaba. Sinubukan niyang i-refresh ang pahina, baka nagkakamali lamang ang sistema. Ngunit ang salitang lumabas ay tila isang sumpa na nagpabagsak sa kanyang buong mundo. Hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito, ngunit ang hanging umiikot sa kanyang opisina ay biglang naging napakalamig. Declined. Ang marahas na pagsara ng pinto ng mamahaling sasakyan ni Tiago ay umalingaw-ngaw sa makitid at madilim na eskinita. Kumukulo ang kanyang dugo habang naglalakad patungo sa inuupahan nilang bahay ni Sofia. Sa isip niya, tiyak na may ginawang kalokohan ang kanyang asawa upang ipahiya ang kanyang ina at guluhin ang sistema ng bangko. Kahit na alam niyang wala itong sapat na talino at kapangyarihan para gawin iyon. Gusto niya itong sigawan, saktan sa pamamagitan ng mabibigat na salita at ipamukha rito na wala itong kwenta. Pabigla niyang binuksan ang pintuan, handa nang magpakawala ng mga panunumbat. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang malamig, madilim, at tahimik na kabahayan. Walang amoy ng bagong saing na kanin. Walang mainit na sabaw na naghihintay sa mesa. Madilim ang buong paligid at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng bintana. Sa lababo, nakatambak pa rin ang mga hugasing pinggan na iniwan niya kagabi bago siya umalis papunta sa kanyang kabit. Sofia! Lumabas ka riyan! Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nag-echo sa mga walang lamang dingding. Walang sumagot. Nakaramdam siya ng matinding inis. Sa ganitong mga pagkakataon na siya ay pagod at na-stress, palagi siyang pinagsisilbihan ni Sofia ng mainit na kape. Naglakad siya patungo sa kusina, humugot ng isang malinis na saro at tinitigan ang lumang kalan. Gusto niyang magtimpla ng kape upang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakabahalang katotohanan ang sumampal sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, ni minsan ay hindi niya inalam kung paano buksan ang tangke ng gasul o kung paano paandarin ang kalawangin nilang kalan. Ang kanyang mga kamay na sanay pumirma ng mga kontrata ay walang silbi sa sarili niyang kusina. Palagi siyang umaasa sa mga kamay na palagi niyang kinukutya. Ibinagsak niya ang saro sa ibabaw ng mesa. Sa halip na sisihin ang sarili, lalo lamang siyang nagalit sa asawa dahil sa kawalan nito ng kwenta para ipaghanda siya ng inumin. Bago pa man siya makapag-isip ng iba pang sisisihin, ang marahas na pag-ilaw at panginginig ng kanyang telepono mula sa kanyang bulsa ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Ang pangalan ni Clara ang lumitaw sa screen. Sinagot niya ito. Inaasahang maririnig ang matamis nitong boses para maibsan ang kanyang galit.
Ngunit isang matinis na pagrereklamo ang bumungad sa kanya. Tiago, anong nangyayari dito sa kondo? Bigla na lang namatay ang kuryente at nawalan ng tubig habang naliligo ako. Bulyaw ni Clara mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pagkairita at kaartehan. Tumawag ako sa admin sa baba at ang sabi nila ay utos daw ito ng tunay na may-ari ng unit. Akala ko ba binili mo ito para sa akin? Akala ko ba cash mong binayaran? Bakit pinapalayas nila ako? Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Tiago. Ang pagkalito sa kanyang utak ay unti-unting napapalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Babe, huminahon ka. Siguradong may clerical error lang sa management. Ako ang bumili niyan kahapon. Huwag kang aalis dyan. Aayusin ko ito. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot ni Clara. Ang kanyang kayabangan ay unti-unti nang binubutas ng pagdududa. Agad siyang lumabas ng bahay, sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa opisina ng pangunahing mamumuhunan ng kanyang kumpanya, si Mr. Villanueva. Siya lamang ang tanging taong makakapagpaliwanag kung bakit biglang na-freeze ang lahat ng corporate accounts niya. Nang makarating siya sa nagtataasang gusali ng investment firm, mabilis siyang pumasok sa opisina ng matandang negosyante nang walang pasabi. Nakaupo si Mr. Villanueva sa kanyang malapad na mesa, mahinahong humihigop ng mainit na tsaa, tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Mr. Villanueva, anong nangyayari? Bakit naka-freeze ang lahat ng pondo ng kumpanya ko? Bakit walang laman ang mga accounts ko? Sunod-sunod at mayabang na tanong ni Tiago, sinusubukang itago ang kanyang panginginig sa likod ng isang matigas na boses. Kung may problema sa huling project natin, pwede nating pag-usapan, pero hindi niyo pwedeng hawakan ang pera ko nang walang pahintulot. Ibinaba ng matanda ang kanyang tasa at tumingin kay Tiago taglay ang isang napakalamig at mapangmataas ng ngiti. Pera mo? Kailan pa naging sayo ang perang iyan, Tiago? Kumunot ang noo ni Tiago, hindi makapaniwala sa narinig. Ako ang CEO. Ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito mula sa simula. Kapag hindi nyo binalik ang access ko sa mga pondo, idedemanda ko kayo at ang buong firm nyo. Isang mahinang paghalakhak ang pinakawalan ni Mr. Villanueva. Kumuha ito ng isang manipis na folder mula sa drawer at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahang lumapit si Tiago at binuksan ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga letrang nakasulat. Ang kanyang pangalan ay nakalagay lamang bilang isang tagapamahala, isang empleyado sa papel na walang hawak na kahit 1% ng aktwal na shares ng kumpanya. Ang buong negosyo, ang gusali, ang mga pondo, ay pag-aari ng isang malaking holding company na hindi niya kailanman nakita ang pangalan. Siya ay isang papet na pinaniwalang siya ang hari. Pull out na kami, Tiago. O mas tamang sabihin, tinatanggal na namin ang pondo namin sa'yo. Malamig na idinugtong ng matanda. Ang mga mata nito ay walang bakas ng awa. Isa ka lang dummy director. At ang pondo na ginamit mo kahapon para bumili ng kondo, iyon ay pera na labas sa operasyon ng negosyo. Pera iyon ng nag-iisang tagapagmana. Nakagawa ka ng isang napakalaking pagkakamali. Pinagpawisan ng malamig si Tiago. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Sino ang tunay na may-ari? Sino ang may pakagagawaan nito? Ngumiti si Mr. Villanueva at muling humigop ng tsa. Maghanda ka, Tiago. Dahil bukas na bukas din, darating ang tunay na boss sa opisina mo para linisin ang kumpanya. Ipapayo ko sa'yo na i-empake mo na ang mga gamit mo. Hindi na nagawang sumagot ni Tiago. Naglakad siya palabas ng gusali na parang isang lantang gulay. Nawala ang kanyang negosyo, nawala ang kanyang pera, nawala ang lahat ng pinagmamalaki niya. Bumalik siya sa kanyang sariling opisina na ngayon ay pakiramdam niya'y isang malaking selda. Umupo siya sa kanyang mamahaling silya at sinabunutan ng sarili, sinusubukang hanapin ang natitira niyang koneksyon na maaring makatulong sa kanya.
Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng plano, isang matigas at autoritaryong pagkatok ang umalingaw-ngaw sa pintuan. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan, kapwa may malamig na ekspresyon sa mukha. Lumapit ang isa at ibinagsak ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa ni Tiago. Tiago Montelibano, panimula ng lalaking nasa unahan, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Sa buwena mula sa korte, kinasuhan ka ng estafa at pagnanakaw ng 250,000 euro mula sa isang pribadong trust fund na hindi nakapangalan sa'yo. Napaatras si Tiago, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Anong ibig mong sabihin? Walang nagnakaw! Asawa ko ang may-ari niyan at may karapatan ako doon bilang asawa niya. Hindi pinansin ng abogado ang kanyang pagdadahilan. Itinuro nito ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ayon sa batas, ang pondo ay eksklusibong pag-aari ng individual na nagbukas nito bago pa man kayo ikasal. Ninakaw mo ito gamit ang palsipikadong pirma. Mayroon kang 48 oras para ibalik ang buong halaga sa account. Kung hindi, agad na ilalabas ang warrant of arrest laban sa'yo at didiretso ka sa kulungan ng walang piyansa. Tumalikod ang dalawang lalaki at tuluyang lumabas ng opisina. Iniiwan si Tiago na halos hindi na makahinga. Bumagsak ang kanyang katawan pabalik sa upuan. Napatitig siya sa malaking orasan na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. Sa bawat paggalaw ng kamay nito ay tila unti-unting hinihiwa ang kanyang kinabukasan. Tila naririnig niya ang bawat mabigat na pag-ikot ng oras, patuloy na nagbibilang pababa, papalapit ng papalapit sa oras ng kanyang tuluyang pagkasira. Ang buong ika-25 palapag ng marangyang gusaling iyon sa BGC ay tahimik, ngunit ang loob ng unit na binili ni Tiago, gamit ang dugo at pawis ko, ay nabalot ng nakakapasong init at dilim. Pinutol ko ang linya ng kuryente at tubig sa mismong pugad na inihanda niya para sa kanyang kalaguyo. Nakatayo ako sa harap ng mamahaling pintuan. Wala na ang nanlilimahid na si Sofia na amoy mantika at sibuyas. Nakasuot ako ng isang malinis at puting suit na pasadyang ginawa sa Europa. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang hangin sa paligid ko ay may pahiwatig ng mamahaling pabango na hindi mabibili ng kahit isang taong sahod ng asawa ko. Sa likuran ko ay nakatayo ang dalawang matitikas at walang kibong tauhan ni Papa. Isang malakas at autoritaryong pagkatok mula sa isa kong tauhan ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Clara, pawisan, lukot ang manipis na pantulog, at ang mukha ay nakasimangot dahil sa matinding inis. Handa na sana siyang manigaw sa pag-aakalang kami ang pamunuan ng gusali. Ngunit natigilan siya nang magtama ang aming mga paningin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Kahit nakikita niya ang malaking pagbabago sa aking anyo at ang malamig na kapangyarihang nakapalibot sa akin, nanaig pa rin ang kanyang kayabangan. Humalukip-kip siya at itinaas ang kanyang kilay. Isang mapangutyang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Oh, tignan mo nga naman. Matinis na panunuyan ni Clara. Naligaw yata ang basurahan dito sa BGC? Umuwi ka na nga, manang. Wala kang makukuhang sustento rito. At saka, hindi ba nasa ospital ang sakitin mong anak? Bakit nandito ka para manggulo sa amin? Hindi ako sumigaw. Hindi ko siya sinampal. Tiningnan ko lamang siya na parang isang insekto na nakadapo sa aking sapatos. Mula sa aking mamahaling bag, kinuha ko ang isang opisyal na dokumento at marahas itong inihagis sa ibabaw ng glass table sa loob ng kanyang madilim na sala. Akin ang unit na ito. Malamig kong pahayag. Ang aking boses ay walang bakas ng panginginig. Umaalingaw-ngaw na parang batas na hindi maaring suwayin. Binili ito gamit ang perang ninakaw sa akin. Kaya ayon sa batas, nakapangalan ito sa holding company ng aking pamilya. At ngayon,
Pinapalayas ko na ang mga basurang sumisira sa paningin ko. Bago pa man siya makasagot, sumenyas ako sa dalawa kong tauhan. Agad silang pumasok at sinimulang hakutin ang mga malalaking maleta, mga mamahaling damit, at mga bagong biling designer bags ni Clara. Walang awa nilang inihagis ang mga ito palabas sa pasilyo na parang mga sako ng lumang basahan. Tumili si Clara at pilit na inagaw ang kanyang mga gamit, naglulupasi sa pag-iyak, ngunit wala siyang laban sa dalawang malalaking lalaki. Sa gitna ng kanyang pagwawala, napansin ko ang isang pares ng kumikinang at mamahaling sapatos na nakakalat sa sahig. Ang sapatos na binili gamit ang pondong pang-medikal ni Maya. Tahimik akong humakbang at ang matulis na takong ng aking sapatos ay sadyang tumapak at dumurog sa palamuti nito. Ang marahas na pagbaluktot ng takong at pagkasira nito sa ilalim ng aking sapatos ay tila musika sa aking pandinig. Ang pisikal na patunay na kaya kong tapakan ang lahat ng ilusyon nila. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, mabilis na dumating si Tiago. Hinihingal at pawisan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito nang makita ang mga gamit ni Clara na nakakalat sa labas. Nang makita niya ako na nakatayo ng tuwid sa gitna ng sala, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng pamilyar na galit at panunumbat. "Anong ginagawa mo rito, Sofia? Baliw ka ba?" Bulyaw niya, lumalapit sa akin na parang isang among nagpaparusa sa kanyang suwail na alipin. "Ikaw ba ang may gawa ng lahat ng ito? Ikaw ba ang nagpa-freeze ng mga accounts ko? Umamin ka." Hindi ako umatras. Tinitigan ko siya sa mga mata at ngumiti ng pagak, isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. "Natanggap mo ba ang subpwena mo, Tiago? 250,000 euro ang ninakaw mo mula sa trust fund ko para lang ibili ng pugad ang kalaguyo mo. 48 oras, kapag hindi mo na ibalik ang pera, mabubulok ka sa kulungan." Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit at kahihiyan. Ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang pekeng kapangyarihan, ay buong-buo kong tinapakan sa harap ng mismong babaeng pinagmamalaki niya. Sa sobrang inis at kawalan ng katwiran, itinaas niya ang kanyang kamay at marahas na inihampas ito pababa upang sampalin ako at iparamdam ang kanyang pisikal na lakas. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, mabilis na kumilos ang dalawa kong tauhan. Hinablot nila ang braso ni Tiago. Pinihit ito papatalikod at sa pilitan siyang idinapa sa malamig at matigas na sahig ng sala. Gumaod siya at nagpupumiglas na parang isang nahuling hayop, ngunit ang mabibigat na tuhod ng mga tauhan ko ay mahigpit na nakadiin sa kanyang likuran. Sa kanyang pagkakadapa, ang kanyang paningin ay eksaktong tumapat sa dokumentong inihagis ko kanina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pirma ng abogado sa ibaba nito. Tila bumalik sa kanyang isipan ang isang gabi ilang taon na ang nakalipas, noong lasing siya sa pagdiriwang ng kanyang unang malaking kontrata. At pinapirma ko siya ng isang kasunduan na naglilipat ng lahat ng kanyang karapatan sa isang dummy corporation. Ang taong sumaksi noon ay ang mismong abogadong nakapirma sa dokumento ngayon. Sa sandaling iyon, nabasa ko sa kanyang mga mata ang matinding takot nang mapagtanto niyang ang sinturong nakasakal sa kanyang leeg ay matagal ko nang inihanda. Tumayo ako sa kanyang harapan, nakatingin pababa sa kanyang kalunos-lunos na anyo. Siya na palaging nagpapaliit sa akin ay nakadapa ngayon sa aking paanan. "Mayroon kayong 12 oras para lisanin ang gusaling ito, Tiago." Malamig kong utos. Pagkatapos ng oras na yon, kung narito pa rin kayo, ipapakaladkad ko kayo palabas kahit wala kayong suot na damit. Tumalikod ako at nag-umpisang maglakad palabas ng pinto ng may taas noo. Ngunit bago ako makalayo, narinig ko ang paos at desperadong sigaw ni Tiago mula sa sahig, isang huling tangka para saktan ako. "Hindi pa tayo tapos, Sofia. Anak ko rin si Maya. Kung gusto mo akong ikulong, gagamitin ko ang karapatan ko bilang ama. Kukunin ko siya sa'yo. Idedemanda kita
at kukunin ko ang bata para mabulok kang mag-isa. Huminto ako ngunit hindi ko siya nilingon. Ang pagbabanta niya ay isang patalim na sinubukan niyang ibaon sa aking puso. Bilang isang ina, ang pagkawalay sa anak ay ang pinakamalaking kahinaan, ngunit hindi na ako ang mahinang babae na natatakot sa kanyang mga banta. Naglakad ako, palabas patungo sa pasilyo. Ang mabigat na pinto ng unit ay marahas na sumara sa likuran ko. Nag-iwan ng isang malamig at pinal na alingawngaw na tila huling pako sa kabaong ng aming nakaraan. Ang makipot at baku-bakong kalsada ng dati naming inuupahang bahay ay tila isang malaking entablado ng mapait na dula sa ilalim ng mabigat na pagbuhos ng ulan. Sa loob ng marangyang sasakyan na nagpapainit at nagpoprotekta sa akin mula sa bagyo, tahimik kong pinapanood ang nakaririmarim na eksenang ginagawa ng aking biyenan. Nakaluhod si Doña Carmen sa gitna ng maputik na daan, basang-basa, habang nag-iiyak at nagmamakaawa sa harap ng mga tsismosang kapitbahay na nagkukumpulan sa ilalim ng kanilang mga payong. Ang amoy ng alikabok, nabubulok na basura, at piniritong isda na dati ay normal sa akin, ay tila lalong nagpapabigat sa hanging pumapalibot sa eskinita. Mga kapitbahay, maawa kayo sa amin. Humahagulgol na sigaw ng matanda. Ang boses ay sadyang nilalakasan upang marinig ng lahat. Pinapalo niya ang kanyang dibdib na parang isang martir na pinagkaitan ng katarungan. Pinalayas kami ng walang hiya kong manugang na si Sofia. Kinuha niya ang lahat sa anak kong si Tiago. Matapos namin siyang nang pulutin sa kangkungan nung wala lang siyang makain, matapos namin siyang bihisan at bigyan ng pamilya. Ito ang igaganti niya sa amin? Wala siyang utang na loob. Isa siyang demonyo. Ang mga bulungan ng mga tao ay tila mga bubuyog na naghahanap ng mababagsakan ng kanilang kamandag. Ang mga matatalim na tingin at nakakapasong mga salita laban sa akin ay unti-unting namumuo sa kanilang mga labi. Sa kulturang kinalakihan natin, ang utang na loob ay isang tanikalang hindi pwedeng putulin. Kapag tinulungan ka, habang buhay kang alipin ng pasasalamat. At iyan ang sandatang ginamit nila upang itali ako sa kanilang kalupitan sa loob ng isang dekada. Naniwala ako na utang ko sa kanila ang buong pagkatao ko dahil binigyan ako ni Tiago ng apelyido noong tinalikuran ko ang marangyang buhay ko para sa kanya. Ngunit ngayon, ang tanikalang yon ay kalawangin na at handa ko nang durugin. Inutos ko sa aking driver na itabi ang sasakyan. Ang makinis at itim na pintuan ng kotse ay bumukas at isang tauhan ang mabilis na nag-abot ng malaking itim na payong sa ibabaw ng aking ulo. Pagbaba ko, ang lahat ng matatalim na bulungan ay biglang naputol. Ang mga matang kanina ay puno ng panghuhusga ay napalitan ng panlalaki at pagkagulat. Nakita nila ang babaeng dati ay nakayuko, namamalengke, nabutas ang tsinelas. Ngayon ay nakatayo ng tuwid, nakasuot ng damit, na mas mahal pa sa titulo ng mga bahay nila, at may awtoridad na tila pagmamay-ari ko ang hanging nilalanghap nila. Tumayo si Doña Carmen, nanginginig at nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang pag-arte. Ayan na ang walang hiyang babae. Ninakaw niya ang pera ng anak ko para magbihis ng ganyan. Hindi ako sumigaw upang sabayan ang kanyang eskandalo. Sa halip, lumapit ako ng may kalmadong hakbang. Ang aking mga mata ay walang bakas ng awa. Inabot ko mula sa tauhan ko ang isang makapal na brown envelope. Sa harap ng lahat ng kapitbahay na handang humusga, binuksan ko ito at inilabas ang mga dokumentong matagal nang naghihintay ng katarungan. Utang na loob, Doña Carmen? Panimula ko. Ang aking tinig ay malamig, ngunit sapat ang lakas upang mabutas ang ingay ng ulan. Pamilya ba kamo ang ibinigay ninyo sa akin? Sige, kwentahin natin ang utang na loob na sinasabi mo.
Kumuha ako ng isang opisyal na resibo mula sa ospital at itinaas ito upang makita ng lahat. Noong inatake ka, sa puso 5 taon na ang nakalipas at kailangan mo ng bypass surgery. Si Tiago ba ang nagbayad ng 1 milyong piso? Hindi. Ako. Ginamit ko ang ipon kong itinago ko pa noong dalaga ako. Nakapangalan sa akin ang resibong ito. Marahas kong inihagis ang papel sa kanyang harapan. Bumagsak ito at unti-unting nabasa ng ulan. Kumuha ako ng isa pang bungkos ng papel. Ito naman ang mga resibo ng negosyo ng anak mo. Ang puhunan na ipinagmamalaki niyang galing sa sariling pawis? Galing yan sa personal account ko na ipinadaan ko lang sa pangalan ng kaibigan ko para hindi matapakan ng ego niya. Ang mamahaling sasakyan niya, ang mga alahas na suot mo nung nagfi-fiesta kayo habang naglalaba ako ng mga damit ninyo, lahat iyan ay galing sa bulsa ko. Ang katahimikan sa paligid ay naging bingi. Ang mga kapitbahay na kanina ay nakisimpatya kay Doña Carmen ay unti-unting umatras. Ang kanilang mga tingin ay napalitan ng pandidiri sa matandang kasalukuyang namumutla at nanginginig ang mga labi. Wala akong utang na loob sa inyo dahil binayaran ko na ng sobra-sobra ang pagpasok ko sa pamilyang ito. Nag-aapoy na sambit ko. Ang bawat salita ay parang balang tumatagos sa kanilang pagkatao. Kayong mag-ina, ang mga linta na sumipsip sa buhay ko. At ang pinakamalala, ninakaw ng magaling mong anak ang perang pang-opera, sana ng apo mo, para ibili ng bahay ang kabit niya. Sino ngayon ang walang utang na loob? Sino ngayon ang demonyo? Napaatras si Doña Carmen, walang maitugon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi, ngunit lahat ay nakatalikod na sa kanya. Kinuha ko ang pinakahuling resibo, ang lumang kopya ng bill sa ospital ng biyenan ko na pinakainiingatan ko noon bilang patunay ng aking sakripisyo. Binitawan ko ito mula sa aking mga daliri. Hinayaan kong mahulog ang gusot at kupas na papel sa isang maputik na kanal sa aking paanan. Kasama ng pagbagsak nito sa putik, tuluyan ng naputol ang lahat ng konsensya at pasanin na nagtali sa akin sa maling pamilya. Laya na ako. Habang umiikot ako upang bumalik sa sasakyan, isang maliit na detalye ang nahagip ng aking paningin. Si Aling Nena, ang pinakamatandang tindera sa eskinita, ay pasimpleng itinuturo ang isang madilim na sulok sa dulo ng kalsada. Doon, nakatago sa likod ng isang poste, ay si Tiago. Nakita ko siyang balisa, nagtatago sa dilim, at may kausap sa telepono. Ang kanyang mga mata ay malikot at may dalang mapanganib na desperasyon. Tila may kinakausap siyang mga taong hindi galing sa magandang lugar. Ano ang binabalak ng isang duwag na na-corner sa sarili niyang patibong? Biglang nanlaki ang mga mata ni Tiago nang makita niyang nakatingin ako sa kanya. Ibinaba niya ang telepono, tumakbo patungo sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito nang walang pakialam kung may masagasaan siya. Ang direksyon ng kanyang sasakyan ay hindi patungo sa pulisya o sa kanyang kabit. Nakaharap ito patungo sa kalsada kung saan matatagpuan ang ospital ni Maya. Isang matinding kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Ang mga salita niya kanina sa kondo ay muling umawit sa aking isipan. Kukunin ko ang bata. Nawala na siya ng pera, ng negosyo, at ng kabit. Wala na siyang matatakbuhan. At ang isang taong walang kawala ay handang gawin ang pinakamasamang bagay upang makapaghiganti. Gagamitin niya ang sarili naming anak para takasan ang impyernong kinasadlakan niya. Ang rumaragasang tubig ulan ay patuloy na naghugas sa punit at maputik na resibo. Inaanod ito pababa sa madilim at malamig na imbornal ng kalsada. Ang tahimik at eksklusibong pasilyo ng VIP ward ay tila isang nakangangang bibig ng halimaw na naghihintay ng biktima. Mula sa anino, isang lalaking basang-basa sa ulan at may suot na itim na jacket ang palihim na nagbukas ng pinto ng kwarto ng aking anak.
Si Tiago. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa desperasyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa higaan ni Maya. Ang aking munting anghel ay walang kamalay-malay na natutulog. Ang kanyang dibdib ay payapang umaangat at bumabagsak. Nakakabit pa rin sa ilang mga tubo na sumusuporta sa kanyang paghinga. Sa halip na makaramdam ng awa bilang isang ama, ang tanging nakita ni Tiago sa kanyang sariling anak ay isang kasangkapan upang makatakas sa batas. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang nanginginig na kamay sa mga tubong nakakabit sa braso ni Maya. Nais niyang bunutin ito, gisingin ang bata, at kaladkarin palabas upang gawing panangga laban sa akin. Ito ang pinakahuling baraha ng isang duwag na naubusan na ng pagpipilian. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang maruming daliri sa balat ng aking anak, ang buong silid ay biglang nagliwanag dahil sa sabay-sabay na pagbukas ng mga nakakabulag na ilaw. Napaatras si Tiago, pilit na tinatakpan ang kanyang mga mata. Nang makapag-adjust ang kanyang paningin, ang inasahan niyang makitang nag-iisang babaeng umiiyak at nagmamakaawa ay wala roon. Sa halip, sa isang malapad na upuang balat sa madilim na bahagi ng kwarto, nakaupo ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na gawa sa mamahaling kahoy. Ang aking ama, si Don Alejandro. Sa likuran niya ay nakatayo ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na uniforme. May mga baril na nakasukbit sa kanilang mga baywang, handang pumatay sa isang kumpas lamang ng kanyang daliri. Ito ba ang lalaking ipinagpalit ng anak ko sa kanyang kaharian? Ang boses ni Papa ay mababa, mabagal, ngunit may dalang bigat na tila dumudurog sa bawat buto sa katawan ni Tiago. Isang basurang handang isugal ang buhay ng sariling dugo at laman para lang makatakas sa sarili niyang katangahan. Nakakasuka. Pumasok ako mula sa pinto sa likuran ni Tiago. Hindi na ako ang asawang laging nakayuko at natatakot sa kanyang mga sigaw. Humakbang ako nang may buong pagmamalaki. Ang aking mga mata ay nag-aapoy sa matinding pandidiri habang nakatingin sa lalaking minsan kong tinawag na asawa. Nang makita ako ni Tiago, ang kanyang kayabangan na pilit niyang isinusuot kanina ay tuluyang nagkapira-piraso. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Ang lalaking laging nag-aastang hari sa aming maliit na bahay ay gumagapang ngayon sa aking paanan. Humagulgol siya ng malakas. Pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit ngunit mabilis na humakbang ang mga tauhan ng aking ama upang sipain palayo ang kanyang mga kamay. Sofia, maawa ka sa akin. Asawa mo ako. Pagmamakaawa niya ang kanyang mukha ay puno ng luha at uhog. Nabaliw lang ako. Na-brainwash ako ni Mama at ni Clara. Sila ang may gusto ng pera. Sila ang nagtulak sa akin na iwan ka. Patawarin mo na ako. Babalik na ako sa inyo ni Maya. Magiging buo na ulit tayo. Tiningnan ko siya ng walang kahit anong emosyon, maliban sa matinding pag-insulto. Ito ang lalaking minahal ko, isang taong walang bayag para panindigan ang sariling mga kasalanan at handang itulak ang kanyang sariling ina at kabit sa bangin mailigtas lamang ang sarili. Wala na tayong babalikan, Tiago. Malamig kong sagot. Tumango ako sa direksyon no sa abogado na kanina pa nakatayo sa labas ng kwarto. Kasabay nito, pumasok ang 2 unipormadong pulis na may hawak na warrant of arrest. Tiago Montelibano, inaaresto ka sa kasong estafa at tangkang pagkidnap sa isang menor de edad. Formal na pahayag ng pulis habang marahas na itinatayo ang nagwawalang si Tiago mula sa sahig. Habang pilit siyang kinakaladkad palabas ng kwarto, patuloy ang kanyang pagsigaw, pagmumura at pagmamakaawa, ngunit unti-unti itong humina hanggang sa tuluyang nilamon ng katahimikan ng pasilyo. Binaling ko ang aking atensyon sa kama. Sa kabila ng lahat ng ingay at kaguluhang nangyari ilang hakbang mula sa kanya, nanatiling mahimbing ang tulog ni Maya. Ang kanyang paghinga ay payapa at banayad. Ang kanyang inosenteng muka
ay walang bakas ng pangamba. Hindi niya alam na ang isang napakalaking halimaw ay tuluyan ng pinalayas ng kanyang ina palabas ng kanyang buhay at hindi na ito makakabalik pa kailanman. Ngunit habang tinitigan ko ang malamig na gabi mula sa bintana ng ospital, isang katanungan ang naglalaro sa aking isipan. Nakakulong na si Tiago, ngunit nasaan ang kanyang kalaguyo? Nasaan si Clara at ang natitirang pera na ninakaw nila bago ko tuluyang na-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts? Sa mga sandaling iyon, sa loob ng isang maingay at abalang terminal ng paliparan, mabilis na naglalakad ang isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero at madilim na salamin. Mahigpit ang kanyang hawak sa isang mamahaling bag na naglalaman ng mga nakabandal na pera at pekeng pasaporte. Si Clara, inisip niyang matalino siya dahil nakuha niyang takasan ang naghihirap na si Tiago at plano niyang magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa gamit ang perang iyon. Nakangiti siya habang papalapit sa huling gate ng departure area. Ligtas na siya. Iyon ang akala niya. Ngunit bago pa man niya maiabot ang kanyang tiket sa tauhan ng eroplano, isang napakalamig at mabigat na kamay ang marahas na dumapos sa kanyang balikat. Napalingon si Clara at ang kanyang nangiti ay biglang natunaw. 3 ahente ng batas ang nakatayo sa kanyang likuran. Ang isa ay naglalabas ng isang opisyal na dokumento ng pag-aresto. Ang palabas ng mga magnanakaw ay formal ng nagwakas. Ang matalim at malamig na pagtunog ng bakal na pumulupot at nagkandado sa kanyang mga pulso ay nag-echo sa buong terminal. Ang maingay at abalang paliparan ay naging entablado ng matinding kahihiyan para kay Clara. Ang babaeng nag-akalang maluloko niya ang batas at matatakasan ang pagkasirang ginawa niya sa pamilya ko ay ngayoy nagwawala habang kaladkad ng 3 ahente. Ang kanyang mamahaling sombrero ay nahulog sa makintab na sahig ng terminal at ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at takot. Ang mga taong naghihintay ng kanilang lipad ay sabay-sabay na lumingon, bumubulong at kumukuha ng mga litrato. Ang babaeng nangarap maging reyna sa buhay ng iba ay itinuturing na ngayon na isang maruming kriminal. Umiiyak at nagmamakaawa habang ang malamig na posas ay bumaon sa kanyang mga pulso. Sa kabilang panig ng lungsod, isang mas masahol na impyerno ang sumalubong sa aking biyenan. Nang magising si Doña Carmen kinabukasan, iniluwa siya ng sarili niyang bahay. Ang mga pinagmamalaki niyang kagamitan ay inilit ng bangko upang mabayaran ang napakalaking utang na iniwan ng kanyang anak. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa ng pinong ulan, habang yakap-yakap ang isang lumang maleta na naglalaman ng mga natitira niyang murang damit. Ang mga alahas niya ay matagal nang nakasangla. Wala ni isang gintong singsing ang natira sa kanyang nanginginig na mga daliri. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang mga kaibigan niyang palagi niyang pinapakain sa mga mamahaling restaurant noon. Amiga, tulungan mo naman ako. Kahit makituloy lang ako ng ilang araw sa guest house mo. Pagmamakaawa niya sa unang sumagot, ang boses niya ay nabasag sa matinding desperasyon. Ngunit ang tanging isinukli sa kanya ay isang malamig at mapangutyang paghalakhak. Naku Carmen, balita ko ay naghihirap na raw kayo at nakakulong ang anak mo. Baka naman nakawin mo pa ang mga florera ko rito. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Bago pa man siya makasagot, pinutol na ang linya. Sinubukan niya ang isa pa at isa pa. Ngunit lahat ng numerong kanyang idinial ay nauwi sa pagbaba ng telepono o direktang pagharang sa kanyang tawag. Ang mundong pilit niyang inabot, gamit ang pera ko, ay marahas siyang iniluwa pabalik sa putik. Walang ibang mapuntahan at walang pamasahe. Napilitan si Doña Carmen na kaladkarin ang kanyang mabigat na maleta pabalik sa lugar na pinandidirihan niya, ang pinakamahirap na squatter sa lungsod kung saan sila dating nakatira bago ko pa nakilala si Tiago. Mula sa komportabling upuan ng aking sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, tahimik kong pinapanood ang kanyang paglalakad.
Ang hangin sa loob ng aking kotse ay amoy pino at mamahaling pabango, malamig at nagbibigay ng kapanatagan, isang napakalaking kaibahan sa malagkit, mainit at mabahong hangin na nilalanghap niya ngayon sa labas. Ang mga kalsadang nilalakaran niya ay puno ng alikabok na naging maputik dahil sa ulan, at ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng masangsang na amoy ng nabubulok na basura at baradong kanal. Habang pinapanood ko siya mula sa makapal na itim na salamin ng sasakyan, wala akong naramdamang awa. Hindi ako ngumiti, hindi ako nagdiwang, at lalong hindi ako nakaramdam ng lungkot para sa kanya. Ang tanging nananalaytay sa aking sistema ay isang malalim at malamig na kapayapaan. Ito ang hugis ng karma. Ang lahat ng luhang piniga nila sa aking mga mata ay ibinabalik sa kanila ngayon bilang isang matinding baha ng pagdurusa. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtawid sa isang makipot na eskinita, ang matulis at peking takong ng sapatos na suot ni Doña Carmen ay marahas na bumigay. Nawalan siya ng balanse. Ang matanda ay sumubsob ng paluhod. Ang kanyang mukha at mga kamay ay diretsong bumagsak sa isang maitim at mabahong burak na puno ng maruming tubig at putik. Ang kanyang maleta ay tumilapon at bumukas. Nagkalat ang kanyang mga lumang damit sa gitna ng dumi ng kalsada. Umiyak siya ng malakas, isang hagulgol na puno ng sakit, pagkapahiya at pagsisisi, habang napilitan siyang maglakad nang nakayapak sa magaspang at maruming semento upang pulutin ang kanyang mga damit isa-isa. Iniutos ko sa aking driver na umalis na. Wala na akong dapat pang makita. Ang reyna-reynahan ay tuluyan ng bumalik sa pagiging alipin ng sarili niyang kasakiman. Ngunit ang laban na ito ay hindi pa buong natatapos. Mayroon pa akong isang imperyo na dapat linisin mula sa mantsa ni Tiago. Kinabukasan, nakatayo ako sa harap ng mataas at mabigat na pintuan na gawa sa kahoy ng pinakamalaking boardroom ng investment firm ng aking pamilya. Nakasuot ako ng isang mahigpit at itim na suit. Ang aking sapatos ay kumikinang. Handang harapin ang mga direktor na dati ay sumasamba sa aking asawa. Handa na sana akong pumasok at burahin nang tuluyan ang kumpanya ni Tiago sa mapa ng negosyo. Nang biglang lumapit ang aking sekretarya. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang nag-aabot ng isang gusot at maduming sobre na gawa sa mumurahing papel. Ma'am Sofia, pasensya na po sa pang-aabala. Bulong ng sekretarya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalangan. May dumating po na sulat mula sa City Jail. Mahigpit po ang bilin ng warden na ibigay ito sa inyo ng direkta. Kinuha ko ang sobre. Nang ibalik ko ang aking paningin sa papel, napansin ko ang kadahilanan ng takot ng aking sekretarya. Ang pangalan ko na nakasulat ng nagmamadali at nanginginig sa labas ng sobre ay nakaukit gamit ang tuyo at maitim na dugo. Galing ito kay Tiago. Sa isang madilim na eskinita, ang sirang takong ng sapatos na naputol ay nanatiling nakabaon sa maitim na putik. Iniiwan upang mabulok kasama ng mga basura. Tumitig ako sa gusot at madilim na sobrang hawak ko. Ang aking pangalan ay nakasulat sa labas nito gamit ang isang matapang na kulay na alam kong hindi nagmula sa anumang pluma. Amoy kalawang at pamilyar na desperasyon ang pumapalibot sa manipis na papel. Sa loob ng 10 taon, kabisado ko ang bawat galaw ni Tiago upang makonsensya ako, upang maramdaman kong ako ang may kasalanan sa lahat ng kapalpakan niya sa buhay. At ngayon, ginagamit niya ang pinakamatandang panlilinlang ng mga duwag, ang pananakot sa sariling buhay. Gamit ang aking malamig at hindi nanginginig na mga daliri, binuksan ko ang sobre at inilabas ang isang piraso ng papel. Ang sulat kamay ay magulo, bakas ang matinding pagmamadali at takot. Sofia, ang basa ko sa aking isipan. Hindi ko kaya rito. Malamig, mabaho,
at pinagmamalupitan ako ng mga kasama ko. Parang awa mo na, bawiin mo ang kaso. Kung hindi mo ako ilalabas dito, may gagawin akong hindi natin gugustuhin. Isipin mo si Maya, kailangan niya ng ama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinipigilan ko ang mga emosyong gustong kumawala. Kailangan ng ama. Ang parehong ama na handang bunutin ang tubo ng oxygen ng kanyang naghihingalong anak, makatakas lamang sa pulisya. Ang lalaking kinuhanan ng dugo, ang sariling pulso, para lamang manakot ngunit walang bayag, upang harapin ang kinahinatnan ng kanyang mga kasalanan. Kung ako pa rin ang dating Sofia, ang marupok at madaling madala sa awa, baka kanina pa ako umiiyak at tumatakbo sa presinto upang yakapin siya. Ngunit ang Sofia na yon ay namatay na sa malamig na pasilyo ng ospital. Gamit ang aking dalawang kamay, mariin kong pinunit ang maruming papel. Walang pag-aalinlangan, walang panginginig. Hinati ko ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na dahan-dahang nahulog sa itim na basurahan sa aking tabi. Hindi siya gagawa ng ganoong hakbang. Alam ko yon. Ang kanyang mga salita ay tila isang desperadong sigaw ng isang taong nawalan na ng lakas at pag-asa. Tumingin ako sa aking sekretarya na kanina pa nakatayo at naghihintay ng aking reaksyon. Wag na wag ka nang tatanggap ng kahit anong sulat mula sa kulungan. Para sa kumpanyang ito at para sa akin, patay na ang taong iyon. Tumango siya ng mabilis, puno ng paggalang. Humarap ako sa mataas at mabigat na pintuang kahoy ng silid pulungan. Ibinigay ko ang aking hudyat at formal na binuksan ng dalawang gwardya ang pinto. Ang aking mga hakbang ay may dalang bigat ng awtoridad habang naglalakad ako papasok sa malawak na napasilid. Ang malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng mamahaling kape ay sumalubong sa akin, isang matinding kaibahan sa amoy ng isda at sibuyas na palaging nakadikit sa aking balat noon. Sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa makintab na salamin, nakaupo ang 12 lalaking bumubuo sa board of directors. Sila ang mga lalaking dating tumatawa sa akin, palihim na tinatawag akong manang o katulong sa tuwing nagdadala ako ng mainit na tanghalian para sa dating pekeng hari ng gusaling ito. Nang makita nila ako, ang kanilang mga mayayabang na mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang ilan sa kanila ay nagpupunas ng pawis sa noo gamit ang mamahaling panyo, habang ang iba ay hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Sabay-sabay silang tumayo, nag-uunahan sa pagyuko upang magbigay galang. Naglakad ako patungo sa dulo ng mesa sa nag-iisang upuan na inilaan para sa pinakamataas na kapangyarihan. Dahan-dahan akong umupo at ipinatong ang aking mga kamay sa ibabaw ng makinis na salamin. "Sit down, gentlemen." Kalmado kong utos. Ang aking tinig ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng tahimik na silid. Sabay-sabay silang umupo. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Tiningnan ko sila isa-isa, binabasa ang takot na nakaukit sa kanilang mga mata. Akala nyo ba, dahil asawa lang ako sa paningin ninyo, dahil palagi akong nakayuko at nakasuot ng kupas na damit, ay hindi ko alam ang pagpapatakbo ng kumpanyang ito? Panimula ko. Ang aking mga salita ay tila matatalim na karayom na tumutuhog sa kanilang mga ego. Bawat numero, bawat kontrata, bawat pondo na pumasok at lumabas sa gusaling ito, ako ang nag-aproba bago pa man pumirma ang inyong pekeng boss. Ako ang nagtanim ng bawat buto at kayo ang sumalo ng mga bunga. Kinuha ko ang isang makapal na folder mula sa aking harapan at inihagis ito sa gitna ng mesa. "Mr. Santos, inaprubahan mo ang paglipat ng pondo ni Tiago papunta sa kanyang personal na account nang walang due diligence. Mr. Reyes,
Tinulungan mo siyang itago ang pagbili ng condominium unit para sa kanyang kabit. Alam ko ang lahat ng dumi na itinago ninyo sa ilalim ng mesa. Madam Sofia, we were just following orders po mula kay Mr. Montelibano. Nanginginig na katwiran ng isa sa mga direktor, halos magmakaawa ang boses. Akala po namin ay pera niya iyon. Ignorance is not an excuse sa negosyo. Mabilis at matalim kong sagot. Lalo na kung ang ignoransyang yon ay binayaran ng malalaking bonus mula sa bulsa ko. You are all terminated. Effective immediately. Ang mga security guards sa labas ay sasamahan kayo patungo sa inyong mga opisina upang kunin ang inyong mga personal na gamit. Wala kayong makukuhang severance pay at asahan ninyong haharap kayo sa kasong pandarambong kapag napatunayan ng mga auditor ang inyong sabuatan. Nagkagulo ang mga lalaki. May mga nagmakaawa. May mga pilit na nagpapaliwanag tungkol sa kanilang mga pamilya. Ngunit nanatili akong malamig na parang bato. Sumenyas ako sa mga gwardya. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang silid na dating puno ng mga mapagmataas na lalaking kumukutya sa akin ay tuluyang nalinis. Mula sa isang madilim na sulok ng silid, malapit sa malaking bintana, tahimik na lumabas ang aking ama, si Don Alejandro. Nakasandal siya sa kanyang makintab na tungkod. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Tiningnan niya ang mga nagmamakaawang kalalakihan na kinakaladkad palabas at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa akin. Isang matipid ngunit buong pagmamalaking ngiti ang gumuhit sa kanyang matandang labi. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya ay sapat na upang iparating na nakita niya ang muling pagsilang ng kanyang prinsesa bilang isang tunay na reyna. Ibinalik ko ang aking paningin sa ibabaw ng mesa. Sa mismong tapat ng aking upuan ay nakapatong ang isang makintab na gintong plaka na may nakaukit na pangalan, Tiago Montelibano, Chief Executive Officer. Ito ang simbolo ng kanyang pagkalalaki, ang kayabangan na pilit niyang ipinangalandakan sa buong mundo habang inaapakan ang aking dignidad. Kinuha ko ang malamig na bakal. Napakabigat nito, ngunit sa aking mga kamay, tila isa lamang itong piraso ng walang kwentang basura. Nang walang pag-aalinlangan, inihagis ko ito sa ilalim ng mesa, diretso sa loob ng basurahan kung saan naroon ang mga punit-punit na piraso ng kanyang madugong sulat. Doon nararapat ang kanyang pangalan, sa ilalim, sa dilim, at sa limot. Mula sa aking bag, inilabas ko ang isang maliit na silver frame. Ipinatong ko ito sa pwestong iniwan ng plaka ni Tiago. Ito ay larawan ni Maya. Ang kanyang matamis at inosenteng nanangiti. Ang kanyang maliliwanag na mata na nagbibigay sa akin ng dahilan upang mabuhay at lumaban. Ito ang tunay kong korona. Ito ang imperyong itatayo ko para sa kanya. Hindi ko kailangan ng sinumang lalaki upang maging buo. Ang lakas ko ay nagmula sa mga luhang aking iniluha. Sa mga gabing ako ay nag-iisa at sa walang hanggang pagmamahal ko sa aking anak. Iniwan ko ang mahabang mesa at naglakad patungo sa malawak na salamin na nagpapakita ng buong syudad ng Maynila. Mula sa ika-25 palapag, ang mga sasakyan ay parang maliliit na langgam at ang mga nagtataasang gusali ay parang mga laruang nakakalat sa ibaba. Nasa itaas na ako. Hindi na ako kailanman muling titingala upang humingi ng awa. Hinaplos ko ang malamig na salamin ng bintana. Ang bagyo sa aking puso ay tuluyan ng humupa. Ang mga kaaway ko ay nabaon na sa putik na sila mismo ang gumawa. Ngunit habang tinititigan ko ang nagliliwanag na syudad, isang mapayapang katanungan ang yumakap sa aking kaluluwa. Bukas, kapag sumikat na ang pinakamaningning na araw, anong klaseng bagong buhay kaya ang naghihintay para sa aming mag-ina? Ang bughaw at malinaw na kalangitan matapos ang isang mapanirang bagyo. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa akin na tapos na ang lahat ng gabi ng aking pagluha.
Nakatayo ako sa harap ng malawak na hardin ng isang tanyag at eksklusibong paaralan sa Maynila. Amoy sariwang damo, mamahaling bulaklak at katinuan ng paligid. Hindi na ako nakasuot ng kupas na t-shirt na may mantsa ng mantika. Ngayon, ang suot ko ay isang banayad na asul na bestida na gawa sa seda na marahang humahaplos sa aking balat sa bawat pag-ihip ng sariwang hangin. Ang mga tao sa aking paligid, mga kapwa magulang na kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan, ay tumitingin sa akin ng may paggalang at paghanga. Wala na ang mga mapang-alit na titig. Pinalitan ito ng mga ngiti at pagbati. Ngunit ang lahat ng marangyang bagay na ito ay walang kwenta kumpara sa senaryong nakikita ko sa dulo ng pasilyo. Mula sa pintuan ng silid-aralan, isang masigla at malusog na bata ang patakbong lumapit sa akin. Ang kanyang mga pisngi ay kulay rosas, ang kanyang buhok ay maayos, na nakatali ng isang malasutlang ribbon, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Si Maya. Wala na ang pamumutla ng kanyang mga labi. Wala na ang hirap sa kanyang paghinga. Ang bawat hakbang niya ay puno ng buhay, malayo sa batang Tinotiope na nakita kong naghihingalo sa malamig na sahig ng ospital noon. Mama. Ang malakas at masayang tawag niya. Bago siya marahas, na sumubsob sa aking mga binti upang yakapin ako ng mahigpit. Yumuko ako at binuhat ang aking anak. Ang amoy ng kanyang buhok, amoy sanggol at sariwang sabon, ay ang pinakamabangong pabango na nalanghap ko sa buong buhay ko. Ito ang bunga ng aking pakikipaglaban. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa gitna ng unos. Ang galing-galing ng princess ko. Bulong ko sa kanyang tainga habang hinahaplos ko ang kanyang likod. Ramdam ko ang malakas at matatag na tibok ng kanyang puso. Isang himig ng tagumpay na nagpapaalala sa akin na ligtas na kami. Habang naglalakad kami patungo sa nakaparadang sasakyan, nadaanan namin ang isang maliit na sapa ng mga dyaryo sa isang newsstand. Ang isang tabloid ay may malaking litrato ni Tiago at Clara habang inilalabas sa korte. Kapwa nakatungo, gusot ang mga damit, at pilit na tinatakpan ang kanilang mga mukha mula sa mga kumikislap na kuryente ng mga kamera. Ang balita ay tungkol sa pinal na hatol sa kanilang mga kaso. Mahabang taon, sa loob ng malamig na rehas, bahagya akong tumigil, ngunit hindi dahil sa sakit o galit. Tiningnan ko ang larawan ni Tiago, ang lalaking dati ay itinuring kong mundo, at wala akong naramdamang kahit anong kurot sa aking puso. Siya ay naging isang estranghero na lamang, isang malabo at madilim na alaala mula sa isang masamang panaginip. Hindi ko na kailangang maghiganti pa ng higit dahil ang tagumpay ko at ang kalusugan ng aking anak ang pinakamabigat na parusa para sa isang taong ipinagpalit ang tunay na kayamanan para sa pansamantalang kinang ng pera. Mama, bibili po ba tayo ng ice cream? Tanong ni Maya. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakaturo sa isang tindahan ng matatamis na pagkain sa kanto. Ngumiti ako, isang namangiting totoo at abot hanggang sa aking mga mata. Oo naman, kahit ilang scoops pa ang gusto mo, kukuha tayo. Sumakay kami sa loob ng aming sasakyan. Ang marahang paglapat ng pintuan ay nagbigay ng isang pinal na katahimikan sa lahat ng kaguluhan ng aming nakaraan. Habang umaandar ang sasakyan sa malinis na kalsada, napansin ko ang aking mga kamay na nakahawak sa manibela. Ang mga sugat at tiyay sariwang peklat mula sa mga gawaing bahay noon ay halos hindi na mabanaag. Malambot na ang aking balat. Ngunit ang lakas na nabuo sa ilalim nito ay mananatili habang buhay. Ang aking ama, si Don Alejandro, ay naghihintay sa amin sa aming bagong tahanan. Isang tahanan na puno ng pagmamahal, proteksyon at tunay na pamilya. Hindi na ako muling mag-iisa sa pagharap sa anumang bagyo. Tumingin si Maya sa akin. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat habang hawak-hawak ang kanyang paboritong manika. Ang kanyang boses ay mahina.
parang isang banayad na bulong ng hangin. Mama, masaya na ba tayo ngayon? Hindi na ba tayo babalik doon sa lumang bahay na madilim? Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Pinisil ito ng bahagya upang iparamdam ang aking pangako. Hindi na anak, masaya na tayo ngayon. At hinding-hindi na tayo muling lilingon sa dilim. Ang sasakyan ay patuloy na bumabagtas sa kalsadang puno ng liwanag, papalayo sa mga anino ng kahapon, patungo sa isang kinabukasan na kami mismo ang gumuhit. Ang tunog ng malakas na pagtawa ng isang bata na nagbibigay buhay sa isang tahimik na hapon. Sa ibabaw ng malawak na balkonahe ng aming bagong tahanan, nakatayo ako habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay nagpipinta ng mga kulay lila at ginto. Isang hudyat ng pagtatapos ng isa na namang mapayapang araw. Ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak ng hasmin mula sa hardin sa ibaba. Hawak ko ang isang baso ng matamis na alak. Ang lamig nito ay humahaplos sa aking palad habang ang bawat lagok ay tila nagpapahiwatig ng tamis ng aking kalayaan. Mula sa silid sa aking likuran, naririnig ko ang mahina at banayad na paghinga ni Maya. Mahimbing na siyang natutulog sa kanyang malambot na kama. Nababalot ng makakapal at mabangong kumot. Alam kong sa bawat gabi na dumaraan, hindi na siya kailanman muling gigising dahil sa takot o hirap sa paghinga. Ang kanyang kinabukasan ay kasing liwanag na ng bukang liwayway. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa kailaliman ng mga aninong pilit ko ng kinalimutan, ang mundo ay hindi kasing ganda ng samin. Sa isang masikip at mabahong eskinita sa Tondo, nakaupo si Doña Carmen sa isang maliit na bangkito sa labas ng isang barong-barong. Ang kanyang mga kamay na dati ay tadtad ng ginto at hiyas ay ngayoy puno ng mga sugat, paltos at pangungulubot mula sa maghapong paglalaba ng makakapal na maong at maruruming damit ng kanyang mga kapitbahay. Ang amoy ng murang sabon at maruming tubig ang tanging pabango niya ngayon. Ang mga kaibigan niyang dati ay pinapakain niya ay hindi naman lang matandaan ang kanyang pangalan. Ang bawat hapdi sa kanyang likuran at ang bawat pangangatog ng kanyang mga tuhod ay isang paalala ng bawat sentimong ninakaw niya mula sa aking anak. Ang reynang mapang-alipusta ay isa ng ngayong aliping kinalimutan ng mundo. At si Tiago, ang lalaking minsang naging sentro ng aking universo, ay nakapiit sa loob ng isang malamig at madilim na selda. Ang bawat sandali niya ay punong-puno ng pagsisisi, hindi dahil sa sinaktan niya ako, kundi dahil nawala sa kanya ang lahat ng karangyaang inakala niyang pag-aari niya. Ang larawan naming tatlo noong sanggol pa si Maya ay hawak niya. Ang papel ay luma, punit, at basang-basa ng kanyang mga luha. Ang bawat pagtawag niya sa aking pangalan sa gitna ng katahimikan ng gabi ay hindi na kailanman diringgin. Pinatawad ko na ba siya? Marami ang nagtatanong kung kaya ko na bang buksan ang aking puso para sa kanya. Ngunit ang sagot ay hindi. Hindi dahil sa puno pa ako ng galit, kundi dahil ang kapatawaran ay para lamang sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya. Ang ginawa niya ay isang pagpili. Pinili niyang saktan ako. Pinili niyang ipagpalit ang buhay ni Maya para sa kanyang sariling kaligayahan. Ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon ay hindi nagmula sa pagpapatawad sa kanya, kundi sa paglimot sa kanya. Ang paglimot ang pinakamatindi at pinakamahapding parusa na maaari kong ibigay sa isang taong ang tanging hangad ay mapansin at kilalanin. Ngayon, sa aking mundo, si Tiago Montelibano ay wala ng puwang, wala na siyang boses, wala na siyang mukha. Isa na lamang siyang abo na tinangay ng malakas na hangin. Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng balkonahe. Nakita ko ang isang babaeng matatag, maganda, at buo. Ang korona sa aking ulo ay hindi gawa sa ginto o brilyante. Gawa ito sa bawat patak ng luhang iniyak ko, sa bawat sugat na tinalikuran ko, at sa bawat sakripisyong ginawa ko para sa aking anak.
Ako ang arkitekto ng aking sariling kaligayahan. Ang imperyong kinatatayuan ko ngayon ay hindi ibinigay ng sino mang lalaki. Itinayo ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Ibinaling ko ang aking paningin sa malawak na kalangitan. Ang mga bituin ay nag-uunahang magningning, tila mga saksi sa aking muling pagsilang. Ang pagiging biktima ay isang kabanata lamang ng aking buhay, ngunit ang pagiging isang ganap na reyna ang siyang magiging katapusan ng aking kwento. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang bagyong sumira sa aking mundo ay siya ring naglinis sa aking daanan. At sa bawat paghinga ko ng malalim, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang pag-alam na ang aking anak ay ligtas at ang aking puso ay sa wakas. Nahanap na ang kanyang tahanan sa sarili kong binggo. Ang mapayapang katahimikan ng gabi na puno ng pangako ng isang bagong bukas.